Maaari kang magbawas ng taba sa tiyan kahit hindi nag-eehersisyo. Okay lang kahit masakit ang iyong mga tuhod. Isang kutsara lang nito sa green plum syrup, isang baso lang tuwing umaga ay sapat na. Si Lola Luz Biminda Cruz, 72 taong gulang na nakatira sa Andong Gyeongbuk, ay isang taong nahihirapan kahit sa paglalakad dahil sa sobrang sakit ng kanyang mga tuhod. Sa ospital, palagi lang sinasabi sa kanya na magbawas ka muna ng timbang. Gaano kaya kasakit para sa isang taong hindi makalakad na sabihang kailangan niyang magpapayat? Ngunit pagkatapos lamang ng 5 araw na pag-inom nito, lumuwag ang kanyang pantalon sa baywang. Ang kanyang asawa pa raw ang unang nagtanong, bakit parang pumapayat ka yata ngayon? Magandang araw po. Ako si Fabian Deirit. Sa loob ng 25 taon, nilibot ko ang mga pabrika ng pagkain at mga bukirin sa buong bansa at naging executive pa sa purchasing team ng isang malaking kumpanya ng pagkain. Hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi lang. Ang sinasabi ko lang ay ang mga bagay na binili ko gamit ang sarili kong pera, sinubukan sa sarili kong katawan at napatunayan sa pamamagitan ng mga numero. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, sa loob ng 5 araw, mababawasan ang taba sa inyong tiyan at unang mapapansin ito ng inyong mga apo at pamilya. Okay lang kahit masakit ang inyong mga tuhod. Okay lang kahit hindi kayo makapag-ehersisyo. Uminom lang kayo ng isang baso. Kung hindi kayo makapag-ehersisyo ngayon dahil sa masakit na tuhod, mangyaring i-type ang numerong 1 sa comments. Sige po, magsisimula na tayo. Mga kaibigan, naranasan nyo na ba ito? Kapag pumunta kayo sa health food section ng grocery, nakakahilo sa dami ng pagpipilian. May para sa kasukasuan, may para sa taba sa tiyan, may para sa presyon ng dugo. Pero kapag binili at ininom mo na, parang hindi mo naman maramdaman ang epekto, kaya bibili ka na naman ng iba. Ganyan nasasayang ang pera. Sa isang tabi ng refrigerator, nakatambak ang mga hindi naubos na health juice at sa loob ng drawer, puno ng mga supplement na hindi pa nabubuksan. Ito ang katotohanan para sa ating mga nakatatanda. Alam niyo ba kung magkano ang ginagastos natin sa mga health functional food sa isang taon? Sa bawat pamilya, umaabot ito sa average na 60,000 piso. Katumbas iyan ng 5,000 piso kada buwan. Kung may 10 senior citizen na magtipon sa isang senior center, 8 sa kanila ay umiinom ng health food mula sa kung saan-saan sa mga sandaling ito. Ngunit sa kanila, wala pa sa 2 sa bawat 10 ang tunay na nakakaramdam ng epekto. Ang natitirang 8 ay parang nagtatapon lang ng pera. Ganyan din po ako dati. Sa loob ng 25 taon bilang executive sa isang kumpanya ng pagkain, ako mismo ang nagplano at nagbenta ng mga mamahaling health juice na iyon. Kung iinumin nyo ito, gaganda ang inyong mga tuhod. Kung iinumin nyo ito, mababawasan ang taba sa inyong tiyan. Ipinapalabas ko ang mga salitang iyon sa telebisyon at habang pauwi, masaya ako sa aking sarili. Ngunit sa katotohanan, ako mismo ay umiinom ng 12 tableta para sa diabetes, gout at high blood at unti-unting nasisira ang aking katawan. Isang umaga, bumara ang mga tabletang iyon sa aking lalamunan at isinugod ako sa emergency room. Habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, naisip ko ito. Nagbenta ako ng health food sa loob ng 25 taon. Bakit ako nagkakasakit ng ganito? Pagka-uwi ko mula sa ospital, sa unang pagkakataon, binasa kong mabuti ang likod ng health juice na ako mismo ang nagplano at nagbenta. Nagulat ako. Asukal pala ang unang sangkap. Ang pangunahing sangkap na labis kong ipinagmalaki sa anunsyo ay 0.1% lamang po. 1% po. Ni hindi iyon aabot sa isang patak sa isang kutsarita. At habang binebenta iyon, sinasabi kong, magiging malusog po kayo. Noong araw na iyon, ipinanganak akong muli, hindi bilang isang nagbebenta, kundi bilang isang consumer na tulad ninyo. At noong araw ding iyon, nagpasya akong mag-early retire. Pagkatapos kong magretiro, ginamit ko ang bahagi ng aking retirement pay para ipasuri ang mga sangkap sa isang accredited na institusyon.
Ako mismo ang bumili ng mga produktong sinasabing mabuti para sa taba sa tiyan at kasukasuan at ipinasuri ko ang mga ito. Nakakagulat ang resulta. Napakaraming kaso kung saan ang pangunahing sangkap ng isang produktong nagkakahalaga ng 10,000 piso at ng isang sangkap na nagkakahalaga ng 200 piso ay halos pareho lang pala. Kaya kailangan nating baguhin ang ating direksyon. Hindi ibig sabihin na mas maganda kapag mahal. Dapat maganda ang sangkap para masabing maganda ito. Sige po, oras na para sabihin sa inyo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tuyong luya. Hindi po ordinaryong luya. Tuyong luya po. Kung hindi ninyo alam ang pagkakaiba, kahit gaano karami ang inumin ninyo, walang epekto. Ang susunod na bahagi ay ang pinakamahalaga. Dapat panoorin ninyo ito hanggang sa dulo. Ang una kong ibabahagi ay ang golden ratio. Ituturo ko sa inyo ngayon din kung paano gamitin ang tuyong luya. 3 lang ang sangkap, maligamgam na tubig, green plum syrup, at pulbos ng tuyong luya. Iyon lang po. Walang mahal at walang mahirap hanapin. Mabibili ninyo lahat sa palengke o grocery. Ang pulbos ng tuyong luya ay mabibili sa palengke sa halagang 200 piso, ngunit kung gaano karami ang ilalagay ninyo, sa 3 ito ang siyang magdedetermina ng epekto. Ang tamang sagot ay 1:1:1. Isang tasa ng maligamgam na tubig, mga 200 ml po iyon, katumbas ng isang paper cup na iniinom natin araw-araw. Para sa green plum syrup, eksaktong 1 kutsara. At para sa pulbos ng tuyong luya, eksaktong 1 kutsarita. Huwag po kayong malilito sa kutsara at kutsarita. Malaking kutsara para sa green plum syrup, maliit na kutsara para sa pulbos ng luya. Ito po ang golden ratio na 1:1:1. Dito, marami ang nag-iisip ng ganito. Maganda daw ang luya sa katawan. Hindi ba mas maganda kung dadamihan ko? Hinding-hindi po. Ang pulbos ng tuyong luya ay purong luya na pinatuyo at mas concentrated. Isipin nyo na lang na ang isang buong piraso ng luya ay kasya sa 1 kutsarita, kaya sapat na ang 1 kutsarita para umandar ang boiler sa loob ng inyong tiyan. Kung sosobrahan ninyo, hahapdi ang sikmura ninyo at hindi magiging komportable. Magkakaroon pa ito ng negatibong epekto. Hindi porket maganda ay mas maganda na kung dadamihan. 1 kutsarita lang po, iyan ang tandaan ninyo. Ngunit, may mga taong hindi gusto ang anghang ng luya. Lalo na ang mga nakatatanda na mahina ang sikmura, madalas ay ayaw nila sa luya. Para sa kanila, nagbahagi ang aking asawa ng isang espesyal na paraan. Ang aking asawa ay isang Korean food master chef. Isang taong buong buhay na nag-aral tungkol sa pagkain. Isa rin siyang taong hindi basta-basta tumatanggap ng pagkaing pangkalusugan na hindi masarap. Sabi ng asawa ko, "Mahal, subukan mong maglagay ng 1 kurot ng cinnamon diyan." Noong una, hindi ako naniwala. Pero noong sinubukan ko, tuluyan itong nagbago. Nagkaroon ito ng amoy na parang sujeonggwa Korean cinnamon punch at naging banayad ang anghang ng luya dahil masarap. Kaya mong inumin araw-araw. Kahit gaano kaganda sa kalusugan, kung hindi masarap, hindi tatagal ng 3 araw. Tiyak na mayroon sa ating mga nakatatanda na sumuko na dahil pinilit lang inumin ang isang bagay na sinasabing mabuti para sa katawan. Hindi po dapat ganoon. Kailangan masarap para maging habit. Kailangan maging habit para magkaroon ng epekto. Kaya para sa mga nagsisimula pa lang, subukang magdagdag ng 1 kurot ng cinnamon. Sapat na ang kaunting cinnamon powder na nabibili sa butika. Ilang daang piso lang din iyon. Uulitin ko po ang golden ratio. 1 paper cup ng maligamgam na tubig, 1 kutsara ng green plum syrup, 1 kutsarita ng pulbos ng tuyong luya. Kung hindi ninyo gusto ang lasa ng luya, magdagdag ng 1 kurot ng cinnamon. Iyon lang po, ngunit hindi natatapos sa pag-alam ng ratio. Depende sa kung kailan ninyo ito iinumin. Maaaring doble ang epekto o mawalan ng epekto. Kung mali ang timing, walang silbi ang golden ratio. Huwag ninyong babaliwalain ang pangalawang tuntunin na sasabihin ko ngayon. Ang pangalawang tuntunin ay ang timing.
Sa totoo lang, mas mahalaga pa ito kaysa sa golden ratio. Dahil kahit gaano kaganda ang mga sangkap at tama ang ratio, kung mali ang oras ng pag-inom, babagsak sa kalahati o mas mababa pa ang epekto. Hindi ba pwedeng inumin na lang kapag naalala? Hinding-hindi po. Ang ating katawan ay may iba't ibang ginagawa sa bawat oras. Kailangan ninyong i-timing ang pag-inom para mabawasan ang taba sa tiyan. Sasabihin ko na po agad ang sagot, 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Ito po ang golden time. Ipapaliwanag ko kung bakit. Pagkatapos kumain, nagdedesisyon ang ating katawan kung saan gagamitin ang carbohydrates. Gagamitin ba ito bilang agarang enerhiya o ang sobra ay iimbakin bilang taba sa tiyan? Ang desisyong ito ay nangyayari sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras. Sa mga sandaling ito, kapag uminom kayo ng green plum ginger tea, magtutulungan ang green plum at tuyong luya para pigilan ang carbohydrates na maging taba sa tiyan. Isinasara nito ang pinto ng bodega ng taba sa tiyan. Kung ganoon, hindi ba mas maganda kung iinumin agad pagkatapos kumain? Hindi po. Kung iinumin ninyo agad pagkatapos kumain, ito ang oras kung kailan pinakaaktibo ang stomach acid, kaya magiging mabigat ito sa sikmura. Lalo na sa mga nakatatanda na mahina ang sikmura, maaaring humapdi ito. Kailangan ninyong maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto. Paano naman kung iinumin sa umaga nang walang laman ang tiyan? Hindi rin po pwede. Kapag pumasok ang green plum syrup at luya sa walang lamang tiyan, naiirita nito ang stomach lining. Si Ginoong Roberto Santos, 68 taong gulang mula sa Pohang, Gyeongbok, noong una ay ininom ito sa umaga nang walang laman ang tiyan at sobrang hapdi ng kanyang sikmura, kaya muntik na siyang sumuko. Ngunit nang binago niya ito sa 30 minuto, pagkatapos kumain, nawala ang hapdi at sa loob ng 5 araw, lumuwag ang kanyang pantalon. Isang pagbabago lang sa oras ng pag-inom, pero tuluyang nagbago ang resulta. Ilang beses sa 1 araw, dapat inumin. 1 beses lang po. 1 beses lang pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Hindi mas bibilis ang epekto. Kahit marami ang inumin, mas mahalaga ang pag-inom ng 1 baso araw-araw ng tuloy-tuloy. 8 sa 10 senior citizen sa senior center ay nagiging sakim sa simula at umiinom ng 2 hanggang 3 beses sa 1 araw. Pero hindi ito kinakaya ng sikmura, kaya sumusuko sila sa kalagitnaan. Hindi po tayo dapat ganoon. Reviewin po natin ang timing. 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain, 1 beses lang sa 1 araw. Hinding-hindi. Sa walang laman na tiyan. Hindi rin agad pagkatapos kumain. Ngunit kahit perpekto na ang timing, kung hindi ninyo alam ang pangatlong tuntunin, lahat ng ginawa ninyo ay maaaring masayang. Ang pangatlong tuntunin ay ang temperatura. Ito ang pinakamaraming hindi alam at nagkakamali. Maaari nyo bang i-comment kung ilang degrees ang tubig na iniinom ninyo ngayon? Ang pangatlong tuntunin ay ang temperatura. Ngunit kapag nalaman ninyo ito, magugulat kayo. Nasunod na ang golden ratio, nasunod na ang timing, pero dahil lang sa temperatura, lahat ng ininom ninyo ay maaaring nasayang. Sasabihin ko na po agad ang sagot, eksaktong 50 degrees. Hindi pwedeng sobrang init at hindi rin pwedeng sobrang lamig. Yung temperatura na kaya ninyong inumin habang hinihipan. Bakit ito mahalaga? May 2 dahilan. Una, ang dahilan kung bakit hindi dapat ihalo sa malamig na tubig. Isipin ninyo, ang taba sa ating tiyan. Kapag kumakain tayo ng samgyupsal at lumamig ito, ano ang nangyayari? Tumitigas na puti ang mantika. Ganoon din ang taba sa ating tiyan. Kapag pumasok ang malamig sa ating tiyan, tumitigas ang internal fat na parang sebo. Kaya kahit gaano kaganda ang sangkap na pumasok, hindi nito matutunaw ang tumigas na mantika. Kaya hindi dapat malamig na tubig, lalong hindi dapat tubig na may yelo. Pangalawa, ang dahilan kung bakit hindi rin dapat kumukulong tubig. Marami ang nag-iisip na mas maganda kung mas mainit, ngunit hindi po ganoon. Kung sobrang init ng tubig, nasisira ng init ang magagandang sangkap sa loob ng green plum syrup.
ang pinaghirapan nating ilagay na green plum syrup ay nawawalan ng epekto sa sandaling pumasok ito sa mainit na tubig. Parang isda na kapag sobrang tagal pinakuluan ay nawawala lahat ng nutrisyon, kaya hindi rin dapat kumukulong tubig. Kung ganoon, bakit 50 degrees ang tamang temperatura? Kapag pumasok ang 50 degree na maligamgam na tubig sa ating tiyan, bahagyang tumataas ang ating body temperature. Kapag tumaas ang body temperature, nagsisimulang matunaw ang tumigas na taba sa tiyan. Ang 50 degrees ay ang tamang-tamang temperatura kung saan nananatiling buhay ang magagandang sangkap habang natutunaw ang taba sa tiyan. Kaya 50 degrees po. Pero paano ninyo malalaman kung 50 degrees na? Hindi kailangan ng thermometer. May paraan po. Pakuluan ng tubig, pagkatapos ay haluan ng kaunting malamig na tubig hanggang sa umabot sa puntong kaya ninyong inumin habang hinihipan. Kung hindi ninyo mailapit sa bibig dahil sa init, sobrang init po iyon. Kung kaya ninyong inumin ng dire-diretso, sobrang maligamgam naman iyon. Ang temperatura na kaya ninyong inumin ng paunti-unti habang hinihipan, iyon po ang 50 degrees. Ikukwento ko sa inyo ang istorya ni Lola Elena Reyes, 71 taong gulang mula sa Cheonan, Chungcheong Namdo. Sinunod niya ng perpekto ang golden ratio at ang timing na 30 minuto pagkatapos kumain. Ngunit makalipas ang 2 linggo, walang epekto. Nalaman niyang sa malamig na tubig pala niya ito tinitimpla. Gusto niya raw kasing uminom ng malamig dahil mainit ang panahon. Isang bagay lang ang binago niya. Binago niya sa maligamgam na tubig na 50 degrees. At pagkatapos noon, sa loob ng 1 linggo, kapansin-pansing lumiit ang kanyang puson. Ang anak pa raw niya ang unang nagtanong, "Nay, pumayat po kayo? Reviewin po natin ang temperatura. Hinding-hindi dapat malamig na tubig. Hindi rin dapat kumukulong tubig. Maligamgam na tubig na kayang inumin habang hinihipan, eksaktong 50 degrees. Sige po, alam na natin ang 3 tuntunin, golden ratio, timing, at temperatura. Ngunit hindi dito nagtatapos. Ang tunay na laban ay kung paano ninyo ito mapapanatili sa loob ng 1 buwan. Sa 1-month plan na ipapaliwanag ko, may isang pagsubok na kailangan ninyong malampasan sa 3 linggo. Kailangan ninyo itong malaman bago magsimula. Sige po, ito na ang 1-month plan. Ngunit bago magsimula, may gusto muna akong sabihin. Ang planong ito ay hindi tungkol sa pagpapagutom. Wala ring mahirap na ehersisyo. Isa-isa lang. Maliliit na bagay lang ang babaguhin natin. Ang isang maliit na bagay na iyon ay magugulat sa inyo sa harap ng salamin pagkatapos ng 1 buwan. Ang unang linggo ay linggo ng paggising sa katawan. Sa linggong ito, hindi kailangan magbago ng kahit ano. Kumain kayo tulad ng dati. Isa lang ang idagdag ninyo. 1 baso ng green plum ginger tea, 30 minuto pagkatapos ng hapunan araw-araw. Iyon lang po. Kung komportable ang tiyan ninyo, pasado na kayo. Kung medyo humahapdi, dagdagan ninyo ng tubig para hindi gaanong matapang. Ang unang linggo ay oras para mag-adjust ang ating katawan sa bagong stimulus, hindi kailangang pilitin. Ang 2 linggo ay linggo ng pag-iwas sa mga puting pulbos. Iwasan ang noodles, tinapay at rice cake sa loob ng 1 linggo. Pwede kayong kumain ng kanin, ganoon pa rin ang ulam. Sa almusal, subukang palitan ito ng 1 nilagang itlog at 1 baso ng soy milk. Sa puntong ito, magsisimula ninyong maramdaman na lumalambot ng kaunti ang taba sa inyong tiyan. Malalaman ninyo kapag hinawakan ninyo. Ang paglambot ng dating matigas na taba sa tiyan ay senyales na nagsisimula na itong matunaw. Ang 3 linggo ang pinakamahalaga. At ito rin ang pinakamahirap na pagsubok. Bawasan sa kalahati ang inyong kanin sa hapunan, ganoon pa rin ang ulam. Kalahati lang ng kanin ang babawasan. Paano kung magutom kayo? Kaya nga mayroon tayong green plum ginger tea. Ang 1 tasang mainit na tsaa ay pumupuno sa sikmura, kaya nababawasan sa kalahati ang gutom. Sa panahong ito, pinakamabilis mawala ang taba sa tiyan. Paggising sa umaga, mararamdaman ninyong mas magaan ang inyong katawan. Maraming sumusuko sa 3 linggong ito, hindi dahil sa gutom,
Sumusuko sila dahil sa katamaran. Ngunit kailangan ninyong malampasan ang pagsubok na ito. Ang mga nakalampas sa 3 linggo ay lahat nakangiti pagsapit ng 4 na linggo. Ang 4 na linggo ay linggo ng pagkumpleto. Lumiit na ang inyong sikmura. Kahit gusto ninyong kumain ng marami, hindi na gaanong kasya. Habang pinapanatili ang kasalukuyang dami ng kinakain, dagdagan ng kaunting protina tulad ng karne, tokwa at isda. Kailangang manatiling buhay ang mga kalamnan para hindi bumalik ang nabawas na timbang. Ang green plum ginger tea ay hindi na gamot. Nagiging natural na habit na ito tulad ng dessert pagkatapos kumain. Tingnan ninyo ang sarili sa salamin. Ang dating nakausling puson ay lumiit na. Si Mang Delphine, 74, taong gulang mula sa Jeonju, Jeollabuk-do, ay isang taong nahihirapang bumaba ng hagdan dahil sa sakit ng tuhod. Sinunod niya ang planong ito sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi raw ng kanyang apo, "Lolo, nawala na po ang tiyan ninyo." Sabi niya, "May ganito palang kadaling paraan. Bakit ngayon ko lang nalaman? Kaya rin natin ito. Hindi kailangang magutom. Okay lang kahit hindi makapag-ehersisyo. 1 buwan lang. Ngunit, may huling babala na dapat ninyong malaman. Kung iinumin ninyo ito nang hindi nalalaman, maaari itong maging lason. Huwag ninyo itong babaliwalain. Una, gumamit ng green plum syrup na ginawa ng mahigit 1 taon na. Ang green plum syrup na wala pang 1 taon ay maaaring may natitirang lason sa buto. Okay lang ang mga nabibili sa grocery na gawa na. Kung gawa sa bahay ang gagamitin ninyo, siguraduhing mahigit 1 taon na ito. Kung hindi sigurado, pakuluan ito ng mahigit 10 minuto bago inumin. Pangalawa, huwag magsipilyo agad pagkatapos uminom ng green plum ginger tea. Ang asim ng green plum ay maaaring makapahina sa ngipin. Magmumog muna ng tubig at maghintay ng 30 minuto bago magsipilyo. Ang isang maliit na habit ay nagpoprotekta sa kalusugan ng ngipin. Pangatlo, kung umiinom kayo ng gamot para sa high blood o diabetes, kumonsulta muna sa inyong doktor bago magsimula. Kahit na mabuti ito sa katawan, maaaring hindi ito tugma sa gamot na iniinom ninyo. Walang masama sa pag-iingat pagdating sa kalusugan. Hinding-hindi po tayo dapat magpumilit. Sige po, reviewin natin ang mga napag-usapan natin ngayon. 1 kutsara ng pulbos ng tuyong luya sa green plum syrup. Ang golden ratio ay 1:1:1. Ang timing ay 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Ang temperatura ay 50 degrees na kayang inumin habang hinihipan. Sundin ang 1-month plan habang sinusunod ang 3 tuntuning ito. Gisingin ang katawan sa unang linggo. Itigil ang mga puting pulbos sa 2 linggo. Lampasan ang pagsubok sa 3 linggo at ngumiti sa harap ng salamin sa 4 na linggo. Okay lang kahit hindi makapag-ehersisyo. Okay lang kahit masakit ang tuhod. Hindi kailangan ng mamahaling health food. Mabibili ito sa palengke sa halagang 200 piso at 1 baso lang araw-araw ay sapat na. Nagbenta ako ng health food sa loob ng 35 taon. Habang ginagawa iyon, ang sarili kong katawan ay isinugod sa emergency room dahil sa pag-inom ng 12 tableta. Ang kahihiyan ng araw na iyon ang nagpabago sa akin. Ang impormasyong ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi advertisement. Wala rin itong sponsor. Ang sinasabi ko lang ay ang mga bagay na binili ko gamit ang sarili kong pera at napatunayan sa sarili kong katawan. Huwag ninyong sayangin ang inyong pinaghirapang retirement fund sa mga walang kwentang health food. Ibigay ninyo na lang iyon sa inyong mga apo. Bilang baon, mas makabuluhan pa iyon. Sana'y magbago ang inyong umaga dahil sa video na ito. Sa loob ng 5 araw, unang mapapansin ito ng inyong mga apo at pamilya. Pagkatapos ng 1 buwan, kayo mismo ang magugulat sa harap ng salamin. Sabay-sabay po nating gawin ito. Kaya natin, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakipindot po ang like button ngayon din. Libre po ang pag-subscribe.
Kung magsusubscribe kayo, pinakamabilis ninyong matatanggap ang mga ganitong impormasyon tungkol sa kalusugan. At pakishare po ang video na ito sa inyong pamilya na nahihirapan dahil sa masakit na tuhod at sa inyong mga kapitbahay na nalulungkot dahil sa taba sa tiyan. Ang isang video na ito ay maaaring magpabago sa kanilang buhay. Sabay-sabay po tayong maging malusog.